Sige po. Tayo po'y manalangin muli para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's all bow our heads and let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we pause for a while again and we acknowledge your presence in our midst. Salamat po, nakakasiguro kami na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Ito ay pangako mo sa amin that whenever we gather together in your name, ikaw po, Panginoon, ay bumababa sa aming kalagitnaan. We acknowledge you kasi po ikaw ang pangunahing, ikaw po ang pangunahin, unang-una na espesyal at importante sa gawaing ito. Maraming salamat dahil po alam namin na sa aming pagpunta may kabuluhan ang aming pong pagpunta sa lugar na ito dahil alam namin kasama ka po namin every time that we gather together. We want to thank you also for giving us another opportunity this morning na mapag-aralan, mapag-usapan, malaman, marinig ang iyong salita para sa amin ngayong umaga. Dalangin namin ang pagbubukas ng aming mga puso at ng aming isipan nang sa gayon ang iyo pong kalooban ay marinig namin, maintindihan namin, pumasok sa aming puso, manatili sa aming isipan. At magkaroon ng pagbabago ang aming buhay sa pamamagitan ng mga salita po ninyo, Panginoon. Ikaw pong mapurihan sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon pong umagang ito, ngayong araw na ito, hindi lang po ngayong umaga, we will also celebrate, we will have our celebration later, mamaya pong gabi, 6 p.m. para po alam na po ninyo. Sasabay lang po natin yung pista ng Tolda sa Israel. Alam ko po, we are not Israeli by blood, but sa akin pong isipan, wala namang masama. And we are doing this every year. No? Wala namang masama kung aalalahanin po natin ang parehong aral na nais ng Panginoong huwag makalimutan ng mga Israelita. And after all, we are spiritual Israelites, tinubos ng parehong dugo ng Panginoong Jesus. Tayo po ay, ngayong araw, we are celebrating the Feast of the Booths. Sa ibang translation, Feast of Tabernacles. Sa salita po ng mga Hudyo, Sukkot. Yan po ang kanilang term. No po. Nais ko pong umpisahan ang pag-uusap natin ngayon. Aware po ako na we already parang yung mga matagal na po dito, alam po natin na every year po nating sineselebrate to. Pero mahalaga din po na balik-balikan natin yung dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Wala pong makaka-question that Israel was and until now a chosen nation of God. Wala pong makakatanggi dyan, hindi maitatatuwa na talagang sila po ay itinangi at pinili ng Diyos. Madami pong mga aral ang pwede nating matutuhan mula sa kanila. No po? Gusto ko lang pong i-emphasize yan that they are chosen. And there are many lessons even though we are not Israeli by blood. Pero marami sa kanilang kultura, mga niutos ng Diyos sa kanila, ang mapagkukunan po natin ng aral para tayo makapamuhay man din ng kalugod-lugod sa Panginoon. Madami pong mga aral ang pwede nating matutuhan mula sa kanila kasi ang kanilang kultura napakakulay, no po. Their culture is very colorful, pero hindi lang po yan basta kulturang naisip ng tao. Majority po sa kanilang mga ginagawa ay ginagawa na nila ilang libong taon na ang paggawa nila niyan kasi po ang mga ginagawa nila ay utos pa mula sa Diyos sa panahon pa ni Moses. Isa po riyan sa mga kanila pong kaugalian na ginagawa na malinaw na nakasulat sa Biblia ang inuutos ng Diyos sa kanila ay yung kanilang pagdidiwang o pagdiriwang ng tinatawag nilang mga pista. Actually, the Bible calls them Feast of the Lord, not Feast of Israel. Ito po yung pista ng Diyos. Mula sa Diyos ang mga pistang ito. At pag binasa po natin ang Biblia, eksaktong-eksakto ang araw na ang Diyos mismo ang nagbigay kahit ng araw, eksaktong araw para i-celebrate nila ito. They cannot celebrate it sa ibang araw kasi po mayroon po talagang literal na araw na ibinigay ang Diyos sa mga ito.
Last week po, pinag-usapan na natin yung isa, yung pang-anim sa 7 pista, major feast, 7 major feast ng Israel, yung pang-anim last week, yung pong Yom Kippur o yung Day of Atonement, no po. After ng Day of Atonement po kasi ay papasok, halos 1 week lang po, no. Papasok yung last feast which is they call Sukkot or the Feast of the Tabernacles. And this is the reason why isina-celebrate din po natin ngayong umaga ito. Sa 7 pong pista ng Israel, ayan po, 3 po dyan sa 7, ang tinatawag po nilang pilgrimage feast. Tinawag po nilang pilgrimage ito dahil yung 3 pistang ito ay required ng mga Israelitang pumunta sa templo sa Jerusalem, specifically mga lalaki. Once a year, 3 times, 3 beses, na required ang mga lalaki. Bakit po lalaki? Kasi yung pong mga lalaki, they represent their own tribes and they represent their own families. Yung mga in-anoint ng Panginoon na maging tagapamahala ng bawat pamilya. Mga lalaki po ng tahanan, they are required na sila po ay mag-show up sa 3 pista. Sa 7 pista, there are 3 na required ng mga lalaki pong pumunta. Ano po yung mga pistang yan? Number 1, the Feast of the Passover. Sometimes it is also called, parang kinokonekta din yung Feast of the Unleavened Bread sa Passover kasi they are celebrated sa parehong week, Passover. Other verses in the Bible, they call it the Feast of the Unleavened Bread. And then number 2 po, yung pangalawang pilgrimage feast which men are required na pumunta is the Feast of the Pentecost. Sa ibang translation po ng Biblia, they also call it the Feast of the Weeks. W-E-E-K-S, or also known as Pentecost. And then number 3 is the Feast of the Tabernacles, or they call it Sukkot. At yan po ay yung sineselebrate po natin ngayong araw. So yung 3 pong yan, these are the 3 pilgrimage festivals na required ang mga lalaki na pumunta at ipagdiwang ang mga ito. Even po sinabi ko po kanina na required ang mga lalaki. So kahit pa po nasaan sila, kahit malayo pang lugar, it is not an excuse. They will travel. Kaya nga po tawag ay pilgrimage. Magkakaroon talaga po ng travel, lalo-lalo na yung mga nasa malalayong lugar, talaga pong maglalakad sila o babiyahe sila para lang po makarating po doon because they are required. Isa pa pong bagay na kailangang malaman patungkol sa mga pilgrimage feast, hindi lang sila basta pupunta. Kasi they are required to offer something during this 3 feast. Basahin po natin, Sukkot po ang tawag natin dyan, no? Na lagay ko ba dito? Wait lang po. Okay. Basahin po natin if you have your Bibles with you po. Hindi ko po ata na-type dyan. Pero if you have your Bibles with you, kindly open them with me in the book of Deuteronomy chapter 16, verse 16. Deuteronomy 16, verse 16. Ano po? Ganito po ang nakasulat, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po ng Biblia, sa loob ng 1 taon, ang inyong mga kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Ito po yung sinasabi ko kanina. Sa loob daw po ng 1 taon, ang mga kalalakihan ng Israel ay 3 beses haharap kay Yahweh. Kailan daw po ito? Una, tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa. O tuwing pista ng tinapay na walang lebadura, or also known as the Passover. Nasa same week po yun eh. And then pangalawa, sa pista ng Sanlinggo o Feast of the Weeks, or also known as Feast of the Pentecost. At ang pangatlo daw po ay ang pista ng Tolda. Tapos ang sabi po sa verse 16, magdadala sila ng handog tuwing haharap kay Yahweh. So there are 3 feasts na talaga pong required ang mga kalalakihan to travel, magpunta,
They are required to show up. At kailangan nilang maghandog tuwing haharap po sila doon. Sa tatlo pong yan, yung focus natin today is the Feast of the Tabernacles or Sukkot. Ayan po. Kaya po, Sukkot po ata nakalagay dito. No? Ayan, it is a Hebrew term for booths or tents. Sometimes it is also called the Feast of the Tents, Feast of the Tabernacles, Feast of the Booths. Yan po ang mga terms na ginagamit. Pero para lang po aware kayo, kaya po may ganito tayo, parang ganito po kasi ang ginagawa nila. So yung mga Israelita po, yearly, gumagawa po sila sa labas ng kanilang bahay ng parang tent o tolda. And they will stay there for 7 days. Ang reason po noon, that's how they celebrate it. The reason for that is for them to remember yung kamanghamanghang ginawa po ng Panginoon sa kanila habang sila'y naglalakbay papuntang lupang pangako kasi po sila'y tumira sa mga tents na kagaya niyan. So that they don't forget na ngayon may mga batong tahanan na sila. Maaring may mga mansyon na ang iba sa kanila. Pero yearly, sinasabi ng Panginoon, kailangan bumalik sila at alalahanin kung papaano sila nagsimula at papaanong naging tapat ang Diyos sa kanila. Napakaganda po niyan mga kapatid kasi sa buhay po natin, siyempre po, lalo na kung nagsisipag ka, you will acquire many things Magkakaroon ka ng mga bagay-bagay na dati wala ka naman. Pero sana po kapag nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay at yung mga sinasabi nating atin, bahay natin, sasakyan natin, ganito natin, we call them ours Tinatawag nating sa atin yun. Pero wag sana natin pong makalimutan kung paano lahat tayo nagsimula. We are all naked na lumabas dito sa mundo. Lahat po galing sa Diyos. At yan po ang pinakamensahe ng Sukkot para sa kanila. At yan din po ang gusto kong i-highlight ngayon. Ito po ay isang celebration na nagpapaalala sa atin kung paanong naging tapat ang Diyos noon. Mayroon po yung connection sa mga nangyari noon, pag-alala ng katapatan ng Diyos noon. At para po tayo ay maging kontento at mapagpasalamat sa meron tayo ngayon. At may sinasalamin din po yan sa hinaharap. Kasi po, yung Sukkot or tent are tinatawag din pong mga temporary shelter. Ang mga Israelita noon, nang sila po ay nakatira sa mga tent na yan, they know, alam nila sa kanilang isipan at buong puso nilang alam na hindi yan ang tunay na mga tahanan nila. Yan ay pansamantalang tahanan nila kasi may pangako ang Diyos sa kanila. Pero habang sila po'y papunta sa pangako ng Diyos na lupa para sa kanila, ay pinatira sila ng Diyos sa mga ganyang klaseng temporary shelter. Ito'y salamin din po para sa atin sa hinaharap na mayroong pangako ang Diyos na tahanan para sa atin. Alam po ninyo mga kapatid, ang mga pinagmamalaking tahanan natin. Siyempre po, we are proud sa mga simpleng tahanan natin, di po ba? We welcome people sa mga tahanan natin. Pero kahit gaano pa kaganda yan at kalaki, hindi yan ang mga permanenteng tahanan natin. It also reminds us that there is a promise na ang permanent shelter natin at permanent place natin is in heaven. At ang Diyos ay naghanda para sa atin ng matitirhan sa langit. Ang lahat po ng nandito sa lupa na tinatawag natin sa atin, kasama ang ating mga tahanan, ay pansamantala lamang. At ito po ang mensahe. Some people po kasi, parang masyado silang entitled sa mga bagay na meron sila. Ing karela puntalan, kareng bagay atin la, talagang makipagpahatayan la para kareng kay. Kareng ari-ari andam pong kay. But, listen po, ang Sukkot po ay isa sa mensahe niya ay para ipaalala sa atin ng mga bagay na meron tayo ay temporary lamang. Yung pong ang Diyos ay nasa ating buhay, yun ay sapat na. At dito po tayo iikot po ngayon pong umaga. Nagsimula po ang Feast of Sukkot or Feast of Tabernacles noong October 16, that's Wednesday. Pero ito pong pagdiriwang na ito ay 1 week. Sa Israel po, nagkakaroon ng gathering, yung pong pagtitipon-tipon during the first day,
and the last day or the eighth day, yung pangwalong day. Nagkakaroon po ng parang katulad nito yung celebration. Pero during the whole week, pamilya po ay kumakain ng magkakasama. It is a holiday season para sa kanila. Actually po, it is the happiest feast of the year para sa kanila. Kasi po ang mga pamilya, ang bawat miyembro ng pamilya, nagkikita-kita muli. And they are celebrating this feast together. No po. Nagsimula po yan noong October 16, Wednesday, at magtatapos October 23 sa Wednesday na susunod. So ito pong Sunday talagang ito ay ang tanging Sunday na nakapagitna doon sa pagdiriwang nila ng 1 week ng Feast of Tabernacles. Dahil nga po Feast of Tabernacles ngayon, pag-uusapan natin ang pistang ito at ano nga po bang mga bagay na pwede pa nating matutuhan bilang mga Kristiyano sa pagdiriwang ng pistang ito. Nais ko pong maging maingat at humihiling po ako ng karunungan mula sa Panginoon at guidance from the Lord. Kasi po kailangan nating tignan ito sa viewpoint ng pagiging Kristiyano natin. Remember po, Judaism is not equal to Christianity. May sariling relihiyon ang mga Hudyo. But there are many Jewish that are not Christians. Alam po naman po natin yan. At gusto ko pong maging maingat na tignan natin ito sa pagiging Kristiyano natin. Yan po ang aking panalangin na makita po natin ito bilang parang yung kahalagahan nito sa pagiging Kristiyano po natin. Ang pista po ng tabernakulo or feast of the tents or feast of the tabernacle. Sometimes sa Tagalog po, nakabasa na ako ng verse na tinawag itong pista ng tolda. Ang pista ng tolda po ay pinagdiriwang 5 araw pagkatapos ng Day of Atonement. Yung last week po, we have remembered the Day of Atonement. Pero ngayong umaga po, pag-aaralan natin ang mga ilang bagay patungkol sa pistang ito at kung ano nga po ba ang maaari nating matutuhan sa pagdiriwang nila ng pistang ito. May mga ilang pictures po ako dyan na if you can see, yan po ay isang tent na ginawa po nila. Talaga pong parang, eto po, ano po bang tawag dito sa mga dahon na ito? Parang palmera yung ginamit po natin. No? Talaga pong ganyan yung ginagawa nilang bubong usually. No? And they will set up a small tent. Tapos po, they will celebrate there for 7 days with the whole family. Kumakain sila ng magkakasama, simpleng-simple lang. And usually po, yung mga kinakain nila ay mga crops din nila. So talaga pong bumabalik sila sa basic of life. Iniiwan nila yung mga, comfort, place of comfort. Just try to imagine po, may aircon ka sa kwarto, tapos iiwanan mo muna yung aircon mo for 7 days at lalabas at matutulog sa mga tents. Yung malambot mong kama, iwanan mo muna. Yung mga steak nyo sa ref, iwanan nyo po muna. And you will live simple. But, ang sinasabi po nila, it is the happiest day, happiest feast of the year. Ibig sabihin, ang kanilang kagalakan ay wala sa mga comfort nila. Nasa Diyos at kasama po, siyempre, ang pamilya. No? Doon po yung kagalakan nila. Ang kagalakan naman po natin na kay Kristo, no po, wala sa mga sirkumstansya ng buhay. Iyan po ay panalangin kong natutuhan na nating lahat. No? We are happy kahit pa po hindi tayo milyonaryo at wala tayo doon sa mga meron ng iba, pero ang importante meron tayong Kristo at yan ang nagpapasaya sa atin. Okay po. Yan po ay mga ilang pictures lamang. Ayun po, makita po ninyo. What they are doing is they are setting up yung mga parang tents, small tents outside their houses. Actually daw po, sabi nila, may mga nabasa kong article, kapag daw po ang mga Hudyo ay nagpapagawa ng bahay, talagang planado pati yung spasyo, paglalagyan po nila ng tent kapag dumarating ang pistang ito. So parang ang mga balkonahin nila talagang ini-extend nila thinking of the day of the Feast of the Tabernacles para meron talaga silang space. So talaga pong kasama pati sa plano ng mga tahanan nila. Makikita po ninyo diyan, I don't know if you can see them, pero may mga nakikita po ako diyang malalaking aircon yung ng aircon. So ibig sabihin
Atinan nila po siguro ng aliwakin. Tapos sa bubong po, may mga solar panel pa eh. Ibig sabihin po, kahit may mga aircon sila sa loob niyan, lumalabas talaga sila. Diyan po sila natutulog paggabi during the feast. Ayan, bumabalik sila sa simpleng pamumuhay. Ano po? Ewan ko po, parang naalala ko tuloy nung bata kami, kami po niyang anak kami, pag magbahay-bahayan kami, naging kaswelo po, tangat suke, kita lalam. Kahit pa po tagpi-tagpi lang, pero siguro po there's a joy kapag ka po ganyan. No? And especially they know why they are doing it. Bakit nila ginagawa yan? Kaya their hearts talaga pong filled with joy during those particular days of the feast. No po. Yan, sukot po ang tawag po dyan. Balikan lang po natin yung ating talata kung saan sinabi ng Panginoon na ipagdiwang nila yan. Leviticus 23, verse 33 po muna. Sabi po dito, "Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, The 15th day of the 7th month shall be the Feast of the Tabernacles." 15th day of the 7th month shall be the Feast of the Tabernacles for 7 days to the Lord. Yan ang sabi na ng Bible. So po, 7 days po yan. Verse 35, "On the first day, there shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it. For 7 days, you shall offer an offering made by fire to the Lord. On the 8th day, you shall have a holy convocation again, holy gathering, on the first day and the last day. And you shall offer an offering made by fire to the Lord. It is a sacred assembly, and you shall do no customary work on it." So, talaga pong holiday na holiday. Diniklara yan, hindi ng presidente, kundi po ng Diyos sa kanila. Ayan. Leviticus 23 po, verse 42, "You shall dwell in booths for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths." Booths po is other words for booths, tents. Ano po? So, sabi po dyan, you shall dwell. Dwell po is manirahan sa mga tents for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths. "That your generation may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God." So, binanggit po ng Diyos kung ano pang reason kung bakit inuutusan nilang alalahanin yan every year, I mean. So, ang reason daw po is so that the next generation may know that the Israelites dwell in booths. Para hindi makalimutan ng mga susunod pang henerasyon kung anong nangyari doon sa wilderness na ng kanilang mga ninuno ay nag-umpisa lamang sa pagtira sa mga ganon. At makikita po nila kung paanong pinagpala ng Diyos ang bayan po nila. Ayan. So that's the purpose and the reason behind it. Mga ilang bagay lang po mga kapatid na about this particular feast. Ang sabi po nila, Sukkot daw po was the most important holiday among the 7. It is the happiest feast of all. Then Leviticus tells us that they must dwell in Sukkot in memory of Exodus. Yung Exodus po yung pag-alis nila sa Egypt, sa pagkaalipin. At ang paninirahan po nila sa mga tents sa ilang o sa wilderness noon. So yan. Ano po ba ang mga tinuturo nito sa atin? Marami po akong lesson na nakita dyan, pero I just want to highlight few things. Mabilis lang po ito mga kapatid, pero nais ko pong tignan natin ito at baka po may ituro ang Panginoon sa atin. Ang lesson 1 po, na nakita ko dito, first lesson, ay yung pong reason, sinabi rin ng Panginoon yung reason bakit pinagagawa po niya yan. And sabi po that your generation may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Yan po ang sabi ng salita po ng Panginoon. I have read verse 43. Ano po? Makita po dyan na binanggit din po ng Diyos ang kanyang pangalan sa bandang dulo. After po niya sabihin yan, yung pong kanyang concluding parties.
ako ang inyong Diyos ang nagsasabi nito. Yan ang sabi niya sa kanila. So parang tinatakan po niya, di ba sa sulat, minsan, lalagyan may pitalagyumun eh. Parang signature, tinatakan ng Panginoon. Hindi si Moses ang nagsasabi nito, ako na inyong Diyos ang nagsasabi nito. Yan po yung bandang nasa last part, no? Nagpapaalala po yan sa kanila. Ano po bang lesson na makukuha natin dito? Nagpapaalala yan sa kanila sa kanilang pinagmulan. Nagpapaalala sa kanila kung paano sila iningatan ng Diyos sa loob ng 40 taon ng paninirahan sa Tolda. 40 years they have traveled sa wilderness. At saan po sila naninirahan? Sa mga temporary shelter. We call them sukot or booths or tents. Nagpapaalala po na ang lahat ng bagay na tinatangkilik nila ngayon sa kapanahunan nila ay galing lahat sa Diyos. Kasi nag-umpisa sila ng ganun lang, ng simple lang. Nagpapaalala po na bago nila nakamit ang kanilang mga batong tahanan, malambot na higaan, at lahat ng mga bagay na tinatangkilik nila, sila muna'y nanirahan sa tolda. Nalala ko po tayong mga Kapampangan, palagay ko po mas relate tayo dito eh. Kasi po dumaan po tayo, di ba, sa pagputok ng Pinatubo. Tayo po ay, ewan ko po kung, kami po noon, ang bahay namin, ano lang, hindi siya bato. Parang kubo lang din. Malaki-laking kubo naman ng konti. Parang sawali, parang ganun po ang dating. Tapos po dumating ang Pinatubo, lahat po, dumating po ang pagputok ng Pinatubo, devastated po lahat, di ba? Malungkot na malungkot kasi po lahat na wipe out. Kung titignan po natin, parang napakasama nang nangyari. Pero tignan naman po ninyo, yung mga bahay pong pinalit ng Panginoon, bato na yung pinalit. No? The Lord has a purpose for everything. Pero yun po, sa mga Israelita po, bago sila nagkaroon ng lahat ng meron sila, pinapaalala ng Panginoon sa kanilang nagsimula sila sa ganun lang. At ang tanging meron lang sila ay ang Diyos. At ang nag-sustain sa kanila, nagprotekta sa kanila, ay ang Diyos mismo. Ito po ay upang ipaalala na kung papaano sila pinotektahan ng Diyos, kung papaanong ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Nagkaloob ng mana, pugo, tubig ang Diyos para sa kanila habang sila'y nakatira sa mga tents pong yun. Hindi lang po basta tent yun, nagpapaalala ng buong kwento ng kadakilaan ng Diyos sa bayang Israel. Kapag sila po'y nasa loob nun, pala silang bumabalik sa kadakilaan po ng Panginoon, naaalala nila yun. Yun lang ang tanging pinag-uusapan nila for those whole 7 days or 1 week of celebration. No po. Lahat pong yan, ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan habang sila'y naninirahan sa tolda. Naalala ko po ang mga ilang talata na nagsasabi. In Psalms 90 verse 1, sabi po ng psalmist dito, Lord, through all generation, you have been our home. Parang paalala sa kanila na hindi po talaga bahay yung mismong lugar o mismong structure, mismong mga dingding ang pumurotekta sa kanila. Sa mga sa weather noon, of course po, sa ilang paggabi, malamig na malamig. At alam naman po natin, ang shelter minsan nagpoprotekta sa atin. Laban sa mga wild animals, mga alakdan. Sigurado po ako, may mga ganun din eh. Pero the Lord have protected them. It is not the literal house and home, no po? Because the Bible tells us, their home, our real shelter is the Lord. Yan ang sabi dyan. God has been their home. Hindi po yung bahay na ganito, ang Diyos ang naging parang bahay talaga nila. God has been their shelter. Sa Tagalog po, pareho po na talata, Psalms 90 verse 1, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan, Ikaw na ang aming naging tahanan. Sa ang ating lugar ng kanlungan. Yan ang ibig sabihin po niyan. Sa pista pong ito, iniiwan po nila ang kanilang mga comforts. No? Yung comfort zone nila, they set it aside. They leave their house and live in a tent. Sila po muna ay umaalis sa kanila pong mga tahanan
And sila po'y tumitira sa mga tent for a week just to be reminded that God is their shelter and God is their protection. Mga ilan pa pong mga lesson tungkol dito sa pistang ito. Nakita ko rin po yung importance of equality dito. Equality, it means, sa mga panahon po kasing ito, nagiging pantay-pantay ang antas ng kanilang pamumuhay. Kasi walang mayaman, walang mahirap, kahit mayaman tumitira sa tolda. Diyan lang po ang mga pagkakataon talaga pong nagiging pantay-pantay at ang Diyos lang talaga ang lumilitaw na nakakaangat sa kanilang lahat. Mayaman o mahirap, silang lahat ay maninirahan sa mga tolda ng isang linggo. Sa isip po siguro ng marami, bakit naman nila iiwan ng kanilang mga bahay para tumira ng isang linggo sa isang tolda? Ito po ay isang kapahayagan sa kanila na hindi sila nakasandal sa mga material na bagay lang. Ito ay pagpapahayag na ang Diyos lang sa kanila sapat na. Ito'y pangontra po sa tinatawag nilang greediness. Parang ito'y pagpapakita na mas mahalaga pa rin ang Diyos. They are looking at the faithfulness of God. Hindi po sila nakafocus, ang mata nila nasa Diyos ang tingin. Wala po sa mga bagay na meron sila. Yan, ito po ay isang kapahayagan na hindi sila nakasandal sa material na bagay lang. Yung message po ng contentment at being grateful kahit anong meron sila. Kaya nilang iwanan ang mga yan. At in fact po, in reality, iiwan naman talaga natin ang mga yan. So parang training na rin sa kanila. Na balang araw po, pag tayo uuwi na sa ating pong talagang tahanan sa langit, iiwan din talaga natin ang mga air condition natin sa bahay, malalambot na higaan, pero ang kapalit ay yung kagalakan sa piling ng Diyos sa tunay nating tirahan. Kahit po sa tolda lang sila nakatira, basta kasama nila ang Diyos sa isip nila, sapat na. Yun po ang nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Leviticus 23 po, verse 42. Ang sabi po dito, you shall dwell in booths for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths. In verse 43, that your generation may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Inuulit-ulit ko po yan kasi yan ang foundation ng celebration nila. Kaya magmula po kanina ay naifa-flash na po yan sa screen. In-emphasize ko po sa inyo kanina yung temporary shelter. That's also a message for them. They know that their shelter here on earth are just temporary because booths are temporary shelter. Nang sila po ay nagta-travel from Egypt, lumabas sila sa Egypt, nagta-travel sila, 40 years po sila sa ilang papunta ng lupang pangako. Sila po ay nanirahan sa mga tents. Hindi po sila gumawa ng mga permanenteng tahanan sa gitna ng ilang kasi po alam nila na hindi yun yung lugar na pangako sa kanila. So they know that they are going to or papunta sa promised land. May inaabangan silang pangako. And they know kapag sila'y natutulog sa mga booths and tents noon, it is just a symbol of a temporary shelter for them. Kaya nga po napakabilis sa kanilang tupiin yon at iwan yon kasi po alam nila may pupuntahan silang mas maganda kaysa sa mga temporary shelters na meron sila. It is para pong a reflection also of our faith na all of these things that we have, even our shelter here on earth, are also temporary. Yung houses natin are temporary. It reminds us that we are like pilgrims, kagaya po nila. Kasi po, ang pilgrims po manlalakbay. Alam ng mga Israelita nung nasa disyerto po sila at nakatira sa mga tents, alam po nila na manlalakbay lang sila dun sa wilderness na yon kasi papunta sila sa isang lugar na pangako ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, this is not our permanent shelter. Tayo po ay mga pilgrims din dito. Tayo ay mga manlalakbay din. Papunta tayo at pauwi sa tunay nating tahanan. Pero habang nandito po tayo, alalahanin natin na tanging katapatan lang ng Diyos ang magbibigay daan upang sa gayon tayo po'y makarating doon sa ating pong pupuntahan
At mapagtatagumpayan natin ang lahat, basta kasama natin ang Diyos. Katulad ng mga Israelita noon, na napagtagumpayan nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa lupang pangako. It reminds us that we are like pilgrims, parang manlalakbay dito sa mundo. Hindi po ito ang tunay na tahanan natin. Kaya naman, don't be so attached sa mga bagay na temporal. Yan po ang pamanhik ko, mga kapatid. There are many people so attached. Masyado na po silang naa-attach sa mga bagay-bagay na temporal. Kaya kapag ka po nawala, parang nawala na rin ang kanila pong, ang dahilan ng kanilang buhay. Mga kapatid, buhay tayo dahil sa Diyos. Mawala ang lahat. Hindi po dyan nakasalalay ang buhay natin, nasa Diyos. Yan po ay parang paalala sa atin na hindi tayo po pwedeng maging so attached sa atin pong mga bagay-bagay na tinatawag na atin. Kasi lahat pong yan ay temporary lamang. Pag gagawa po sila ng tolda, gumagamit po sila ng mga dahon, gaya po ng mga dahon ng palma, dahon ng olibo, mga ganyan po. Kasi po, ang sinasabi nila, isa po daw sa mga kanilang dapat siguraduhin, na dapat nakikita ang langit at bituin paggabi kapag sila po'y natutulog. Kasi po sa mga Israelita, ang bituin napakahalaga kasi it represents the promise of God for them. Kasi naalala po ninyo, nag-umpisa ang mga Israelita sa pangako ng Diyos kay Abraham. Si Abraham po, pinangakuan ng Diyos na darami daw siya ang kanyang angkan katulad ng bilang ng mga bituin. Doon po kasi nagsimula ang bayan ng Israel sa pangakong yun eh. I will make you a great nation, sabi po ng Lord sa kanya. So, kapag nakikita po nilang bituin, naaalala nilang tinupad ng Diyos ang pangakong yun. Kasi tignan po ninyo ang Israel ngayon. Tinupad po talaga, naging isang bayan talaga sila. Bayang pinagpala. No po. Maaring ito po ay upang ipaalalang hindi nga ito ang tunay nilang tahanan kasi kapag ka po tumitingin din sila sa langit, nakikita po nila yung pupuntahan natin. Not this place. Kayo po, pagka po nakahiga po kayo sa inyong mga tahanan, yung dingding nyo pong masanting, yung akakit yun eh. Pero ila po yung heaven, yung akakit do. Parang it is also a message for them na, yung importante ini, yung importante ito, itang puntalanta mo. Kaya rin nanini. So it reminds them po of their permanent shelter, hindi po dito sa lupa. That's in heaven with the Lord. No po. Pwede din po natin tignan ito as a message of unity. Because sabi naman po doon, di ba, yung first day and then the last day of the festival, they come together and fellowship with one another. Parang it is a holy convocation. Gathering niya po talaga ito. Tapos po may nakasulat sa Biblia na kailangan daw po nilang i-celebrate yon. No po. Na-type ko po ba dyan? Ayan, Numbers 29, verses 12 to 39. It speaks about the Feast of the Tabernacles. On the 15th day of the 7th month, hold a sacred assembly and do no regular work. Celebrate a festival to the Lord for 7 days. Yung word na celebrate, sa other translations po ng English Bible, it is parang converted as a command na they do it joyfully. Ibig sabihin po, talagang kailangan i-celebrate nila yan with joy in their hearts. Joy po ang mensahe ng feast na ito. Join in gladness. Yan ang ibig sabihin ng ang ibang translation. Yung word na gladness is very important. They cannot do it without gladness in their hearts. Hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos kapag walang nakita ang Diyos ng kagalakan sa kanilang puso. Panalangin ko mga kapatid, yung pong kagalakan na meron tayong ibinigay ng Panginoon ay huwag hayaan na mawala. Ang kaaway po, laging yan ang target niya sa bawat araw. Yung pong kagalakan dulot ng Panginoon sa ating buhay. Yan po ang gustong-gustong manakaw ng kaaway lagi sa atin. Kaya umpisa pa lang po ng araw, gagawa na ng plano ang kaaway, paanta po magbusik ka. So magbusit ka po, sira na yung bungal do. The joy of the Lord, wala na. Kaya nga po, kailangan alagaan po natin yan, no, mga kapatid. At ang kagalakan pong galing sa Panginoon, hindi nabibili ng pera yan. Hindi po natutumbasan ng kahit anong ari-arian. It is a message of joy for them. Kailangan po nilang pilitin ang kanilang sarili na hanapin ang kagalakan nila sa Diyos lang.
at hindi sa mga comfort nila. Ang mga tao po kasi masaya kapag nakapaligid yung comfort nila. Kapag komportable sila, masaya sila. Pero mga Israelita po, sila po ay parang hinahanap ang kanilang kagalakan hindi sa mga bagay-bagay na meron, kundi sa Diyos lamang. Actually po, even sa New Testament, we are also commanded to be joyful always. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan magalak tayo sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa mga panahon ng may pagsubok, problema, kapighatian o kung ano man, kailangang maging magalak. Kasi po ang kagalakan ay sa Diyos lang matatagpuan. Hindi po tayo masaya dahil meron tayong mga bagay-bagay. No po? Kasi po kung ganyan ang basingan ng ating kagalakan, pag nawala ang bagay na yon, lulungkot ka na naman. Parang luntolumbog niya po yung joy. Pero hindi ganun ang joy from the Lord. Ang joy po na galing sa Panginoon, constant yan. Ano man ang sitwasyon ng buhay, masaya pa rin. Kaya lapong lupang matwa ka rin anak na ning Ginoo. Kasi po, lagi tangating joy, na po, kikatang hearts. At ang paniniwala ko po, nagre-reject talaga yan sa mukha. At saka sa kilos, sa galaw, sa pananalita. No? Alam ko po na ang buhay, maraming mga pagsubok, problema, pero lagi pa rin tayong masaya kasi nga po, sa kabila ng lahat ng ito, alam po nating may Diyos tayo. At yun lang po, okay na. If we will just know the importance of having God in our lives, masasabi po natin na yung mga taong may Kristo sa kanilang buhay, sila ng pinakamasasayang mga tao sa lahat. Sometimes po kasi we look for our joy sa ibang bagay. Kaya kung gusto po ninyo maging masaya, alalahanin mo ang Diyos. Yun lang ang talagang magpapasaya po sa atin. Hindi po ang mga bagay na temporal at mga bagay na material na lilipas din at mawawala. Na po. Joy ang utos sa kanila, iniisip ko nga po ito eh. It is a command for them to be joyful during those days. Ibig sabihin, kahit po kababankrupt lang ang business nila, basta tumungtong sa Feast of the Tabernacles, they don't have any choice. But to forget what happened and be joyful, not because of the things na nangyari, pero because of the Lord. Ito po, napakahirap pong intindihin. Sinasabi ng iba, napakahirap intindihin na paano ka magiging masaya kung hindi maayos ang takbo ng mga nangyayari sa ating pong buhay. Kasi po kung titingin talaga tayo at isasandal natin ang kagalakan natin sa mga bagay na nangyayari at mga bagay na temporal, may hirapan kang maging masaya sa mundong ito. Pero kung hahanapin po natin ang ating kagalakan sa Diyos, sigurado po, masusumpungan natin ang lubos na kagalakan. There are many people po, nasa kanila na lahat, pero tanungin nyo, hindi sila masaya. Kasi po, hindi naman talaga yun ang nagbibigay ng kagalakan, lubos na kagalakan. Ang relasyon, magandang relasyon sa Diyos, ang magbibigay sa atin ng lubos na kagalakan, mga kapatid. It is a festival of celebration. Yan po, it parang speaks about yung pong utos sa atin to be joyful always sa mga panahon na yan. Nabanggit ko din po na kapag gumagawa po sila ng mga tolda, kailangan nakikita po nila yung stars, no? Ibig sabihin po, medyo bukas-bukas po yun. Hindi talaga siya nakatakip. Hindi po ba kayo nagtatanong kung paano kung umulan? Pero ang sabi po nila, may mga nabasa kong article, miracle daw po na hindi umuulan sa mga ganyang panahon. Siguro po it is the Lord who talaga pong, alam naman po natin, He can control even the weather. No po. Pero palagay ko po, kahit uulan, kung alam ng mga Israelita why they are doing it, masaya nilang sasalubungin ng ulan para doon. Ako po, kung ako yon, umulan, kasaya kayang magdilog yung uran. Kapilang ko po tauling mendilog yung uran. Sometimes po kasi we see things as negative, but ang mga anak po ng Panginoon, kailangan lagi tayong positive. Anything na nangyayari, tandaan po natin, hindi pa hintulutan ng Panginoon para sa ikasasama natin. Kung alam natin yan, kahit ulan pa ang dumating, masasalubong nating may kagalakan ang ulan. Palagay ko po, kahit umulan, lalabas lang sila, magsasayawan sila doon. They will even thank the Lord for rain. After all, ang Feast of the Tabernacle is also called the Feast of Ingatherings because it is a
harvest festival. And that's the reason why we also offer our crops, no, kapag during these days. Kasi po dahil festival yan, talaga pong sinadya ng Panginoon ay pagdiwang yan sa harvest time. At habang pong ipinagdiriwang nila yan, ang kagandahang loob ng Panginoon sa kanila at biyaya ng Panginoon, they are offering their crops and fruits when they gather. Kasi po it is a time of gathering the harvest. Kaya nga sometimes sa Biblia, it is also called the Feast of Ingatherings. Kaya may mga bunga talaga na siyempre po galing din sa Panginoon yan. So they are really blessed during those season. No po. Ako po, ang panalangin ko po, kahit pa paano po makuha natin yung mensahe. It is not actually the festivity or yung the things that you can see. It is the message behind it. Lagi ko pong sinasabi yan, hindi po mahalaga yung mga bagay-bagay na nakikita natin. Those are parang representations lang of something that the Lord wants us to learn. It is not actually kung gaano kagarbo ang mga sukot nila o kung ano. It is about obedience and it's about remembering the goodness of the Lord. It is about the message behind it. Marami pong nagsasabi, sabi po nila, kailangan maging maingat daw tayo kasi daw po there are many people questioning why we celebrate, etc. Ano po. Pero sa akin po, it is the message behind it that's important. Wala namang masamang alalahanin natin kung paano naging mabuti ang Panginoon sa ating pong buhay. Ako po, during this time, pagka po ganitong panahon na, ang laman ng aking panalangin ay pagbabalik tanaw sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa amin. Kung paano pong, actually po, ewan ko po kung, basta nakasanayan ko na siguro, na pag nagsa-celebrate ng Sukkot, I usually spend time in prayer thanking the Lord. Kasi po pag nagte-thank tayo sa Panginoon, nagpapasalam tayo sa Panginoon, napupuno ang puso natin ng kagalakan Kinakalimutan ko muna yung mga wala kami at kulang kami. Ang inaalala ko po kung paano nagkaloob ang Panginoon dati. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob ngayon na mga kulang ko at kailangan ko sa hinaharap ay bibigay niya kasi naging tapat siya dati. And that's the message for me. No? At kapag po ganitong season, what I usually do is tumitingin din po ako ng mga old pictures of our home, how simple it is during those times. Tinitignan ko po lahat. Then, habang po tinitignan ko, may joy sa puso Habang yung mga old pictures, niya po nga po may makbong yung pinatubo, lumalang picture Idang lugar parang bumabalik-balik yung mga some memories. And then after ko pong ganun, isasarado ko yon. Tapos I will thank the Lord. Malayo-layo na po, Panginoon, ang narating namin. Naalala ko yung before ang katapatan niya. Tapos bigla ako lalabas. Titignan ko po yung bahay ni pinagkaloob ng Panginoon ngayon. Titignan ko ang sasakyan, ang lahat ng meron ako. Then I will thank the Lord. Naalala ko yung dati, naalala ko po yung papaano tayo itinawid. Di lang basta tinawid ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. And palagay ko po kung ganun ang gagawin natin, our hearts will be filled with joy. Hindi po yung kulang natin ang aalalahanin natin. Hindi yung mga kailangan natin. Ang alalahanin natin, napakarami ng ginawa at binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi po ba karapat-dapat sang papurihan at pasalamatan sa mga ganitong klaseng pagkakataon? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga po, I invite everyone to celebrate the goodness of the Lord. No po. Let's just forget the technical things about it. Let's just focus on what's important. Isa lang po ang panalangin ko po, isa lang ang maging tema ng panalangin natin during this celebration. Yung pong pagpapasalamat natin sa katapatan ng Panginoon. And that's also the theme of the celebration ng Israel. Inaalala nila yung nakaraan, naging tapat ang Diyos sa kanila. And I believe po, may mga kanya-kanya tayong kwento rin ng ganyan Ng mga dating panalangin mo lang, iniiyakan mo pa, pero binigay ng Panginoon. At nang ibinigay ng Diyos, sometimes nakakalimutan natin galing sa Diyos. Kaya kailangan natin ng mga araw na ito para maalala po natin na ang lahat ng bagay na tinatangkilik natin, galing lahat sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi naman po sapilitan, hindi mo talaga inutos sa amin na we do this kasi po we are not Israelites by blood. Pero naririto pa rin kami. We still remember it, Lord. Katulad ng sinabi mong dahilan sa mga Israelita noon, naririto po kami. We want to remember your goodness, Lord. How you have been faithful in our life past. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kwento ng bawat isa sa amin. I believe that everybody here, lahat ng naririto ngayon, may mga kwento ng nakaraan na naging tapat ka. Dami mo nang ginawa sa aming pong buhay, Panginoon. Napakalayo na ng aming narating, pero hindi kami nagmamalaki. Ibinababa namin ang aming mga sarili. Sa kabila ng mga narating namin, nakamit namin, mga bagay na nagkaroon kami, iniisip pa rin namin, Panginoon, lahat ng ito galing sa inyo. Nagsimula lang ang lahat sa simpleng pamumuhay, pero you have blessed us. You have been so faithful to us. Marami pong salamat dahil kailanman di ka nagbago. Pampalakas din ang loob namin, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok din namin sa kasalukuyan, kung noon naging tapat ka, nakakasigurado kaming magiging tapat ka hanggang sa hinaharap. Hindi kami kailangan matakot dahil alam po namin, subok na ang iyong kabutihan at katapatan sa aming pong buhay. Dalangin ko, Panginoon, that as we celebrate this Feast of Tabernacles, as we celebrate this Sukkot, Lord, may our hearts be filled with joy na nanggagaling sa inyo. Tama, marami pa po kaming mga pangangailangan, pero sinasantabi muna namin yan. Hindi na muna namin iniisip yan. Ang tanging magiging laman ng aming isipan for the celebration, Lord, is yung katapatan, biyaya, kabutihan ninyo sa aming pong buhay at sa aming sambahayan, sa aming buong pamilya. Naririto kami, pinaparangalan ka namin, tinataas ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming pong buhay. Hindi lang sa mga Israelita ka naging tapat ka rin sa bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you. We glorify you, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong linisin ang aming puso ngayong umaga upang sa gayon sa paggawa po namin ng aming pong Holy Communion ay kakitaan po ninyo kami ng dalisay na puso na maging katanggap-tanggap ang aming pong gagawing ito, maging kapahayagan ng aming pasasalamat at pagsamba sa inyo pong banal na harapan. Cleanse each and every one of us. Continue to move, Lord, sa puso, buhay ng bawat isang naririto ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy naming itataas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.